Normal lang sanang high school student si Aori na namumuhay sa modern-day Japan kasama ang nakababatang kapatid niyang si Akari. Tahimik ang buhay nila hanggang sa magkaroon si Akari ng malubhang sakit na wala pang alam na lunas. Sobrang mahal ng gamutan kaya hindi man lang maisip ni Aori na mabayaran ito gamit ang ordinaryong part-time job. Kaya pumasok siya sa mundo ng social media para mabilis na kumita. Dahil hindi naman siya magandang influencer na pwedeng mag-post ng mga malalaswang larawan at kumita ng milyon, napilitan siyang humanap ng ibang niche para sa sarili niya. Nagdesisyon siyang maging isang kinamumuhiang YouTuber na pinapanood ng mga tao dahil sobrang galit sila sa kanya at gusto nilang pagbayarin siya sa lahat ng ginagawa niya. Lumaki ang social media presence niya dahil palagi niyang tina-target ang mga respetadong professional fighter, inaabangan sila sa camera, binubugbog ng walang respeto, at saka tumatakas na parang duwag. Lalong nenas ang viewers at tinawag siyang duwag na walang kwenta dahil hindi raw siya marunong lumaban ng patas. Pero walang pakialam si Aori dahil mas tumataas lang ang viewer retention at analytics niya. Kamakailan lang, nilundag niya ang isang sikat na MMA content creator at binugbog ito gamit ang upuan bago tumakas sa mga pulis. Buong internet ang nag-uusap tungkol sa kanya at sinasabing kailangang turuan ng leksyon ang putang YouTuber na si Jake Paul. Hindi rin ito pinansin ni Aori habang binabasa niya ang comments at natutuwa sa sobrang galit ng mga tao sa kanya. Mas lalo pa siyang natuwa nang makita ang revenue niyang umaabot na sa napakalaking halaga. Bumaba siya sa susunod na station at pumunta sa ospital kung saan matagal nang nakakonfine si Akari. Nadatnan ni Aori si Akari na nakatutok sa phone kaya pinagsabihan niya itong humiga at magpahinga. Pero sinabi ni Akari na buong araw na siyang nagpapahinga at gusto na niyang makipag-usap. Tinanong niya kung saan nanggaling ang kuya niya. Hindi pwedeng sabihin ni Aori ang totoong pinagkakakitaan niya kaya nagsinungaling siyang may kailangan lang siyang asikasuhin at naging abala siya. Iniabot niya kay Akari ang isang bag ng sweets, pero alam nito na mahilig din siya sa matatamis kaya tinanong kung ilan na ang nakin niya. 3 raw sa unang sagot ni Aori, pero hindi naniwala si Akari at pinilit siyang magsabi ng totoo. Sa huli, umamin siyang 6 na cake ang nakin niya bago pumunta roon. Pinagalitan siya ni Akari at sinabing kailangan niyang alagaan ang sarili niya. Limitahan ang sweets sa isa kada araw, at tigilan ang pagpupuyat at pagpapabiya sa paglalaba. Habang kinakain ni Akari ang cake niya, bigla itong inubo ng malakas. Natakot si Aori at tatakbo na sana para tawagin ang nurse, pero pinigilan siya ni Akari dahil magiging okay lang daw siya. Hindi niya maintindihan kung bakit parang ayaw nang makinig ng katawan niya. Sinubukan siyang palakasin ni Aori at sinabing 1 buwan na lang at pupunta na sila sa Amerika kung saan may super doctor na susubok gamutin ang sakit niya. Nag-alala si Akari dahil narinig niyang napakamahal ng medical bills sa Amerika kahit simpleng band-aid lang. Pero tiniyak ni Aori na nasa kontrol niya ang lahat at hindi magiging problema ang pera dahil malaki ang kinikita niya sa side gig niya. Nang gabing iyon, naalala ni Aori ang panahon niya sa orphanage kung saan tinuturuan sila ng matandang warden na palaging gawin ang tama kahit gaano ito kahirap. Pero kabaligtaran na ang ginagawa ni Aori. Kung may paraan para kumita ng malaki sa pamamagitan ng pagsusumikap, gagawin niya ito. Sa kasamaang palad, hindi siya nagkaroon ng pagkakataong makapag-aral sa magandang paaralan at ang tanging mayroon siya ay matibay na katawan na mahusay sa pakikipaglaban. Alam niyang nilabag niya ang lahat ng itinuro sa kanya sa orphanage, pero wala siyang pakialam dahil handa niyang sunugin ang buong mundo basta mailigtas lang si Akari. Lumipas ang 1 buwan at tuluyan siyang nawala sa social media. Kumalat ang balitang baka pinatay siya ng galit na mobster o tuluyan na siyang nag-retire. Pero buhay na buhay si Aori at tahimik na namumuhay sa maliit niyang apartment. Kumakain siya ng puding mula sa convenience store habang tinatawagan si Akari at tinatanong kung gusto rin ito. Sinabi ni Akari na gusto niya ng chocolate pudding kaya nangako si Aori na magdadala nito sa susunod niyang pagbisita. Mukhang kontento na si Aori sa buhay niya at nakatulog siyang hawak pa rin ang phone. Pero habang mahimbing ang tulog niya, bigla siyang nagising dahil sa malakas na ingay. Pagmulat niya, nakita niyang may lalaking nakatayo sa ibabaw niya habang may hawak na malaking sledgehammer. Sinubukan siyang hampasin ng lalaki pero mabilis na nakaiwas si Aori. Tinawag siyang gagaw ng lalaki dahil nakaiwas siya at sunod-sunod na umatake. 3 beses pa niyang hinampas si Aori habang ang target niya ay ang phone na hawak nito. Muli siyang nakaiwas at muntik nang maligtas ang buhay niya. Pero nahulog ang phone sa huling sandali. Doon niya napagtanto na hindi pala siya ang target ng magnanakaw. Ang phone niya ang gusto nitong sirain. Mabilis na nasungkit ni Aori ang phone bago ito mawasak at tumakbo palabas ng bahay.
Dumiretso siya sa isang maliwanag na park para malito ang attacker at nag-text kay Akari tungkol sa lalaking pumasok sa bahay niya. Patuloy siyang pinagsabihan ni Akari na tumakbo at tumawag sa pulis, pero imbes na gawin iyon, nakikipag-chat pa rin siya sa kapatid niya. Hindi nagtagal, naabutan siya ulit ng attacker at muling sinubukang hampasin. Sa pagkakataong ito, nagdesisyon si Aori na lumaban. Hinarang niya ang hammer gamit ang sipa at nagulat ang attacker sa ginawa niya. Sinundan ito ni Aori ng counterattack pero madali itong hinarang ng lalaki. Nagpatuloy siya sa suntok at sinundan pa ng sipa, pero lahat ng atake niya ay naiwasan o napigilan gamit ang hammer. Muli nitong tinangkang hampasin ang phone ni Aori at muntik na naman itong makuha. Hindi maintindihan ni Aori kung ano ba talaga ang habol nito. Hanggang sa tawagin siya ng lalaki gamit ang buong pangalan niya at sabihing kilala siya bilang isang YouTuber na gumagawa ng rage bait content at araw-araw nang tini-trigger ang maliliit na babae at mga liberal na leftist ng walang dahilan. Sinabi ng lalaki na napanood na niya ang mga videos ni Aori, pero hindi dahil gusto niya. Para sa kanya, sobrang disgusting ng content nito at nakakasuka. Akala ni Aori isa lang siyang galit na viewer na nagdesisyong siya mismo ang gumanti. Kaya lumuhad siya at humingi ng tawad mula sa puso. Ipinaliwanag niyang pera lang ang habol niya at wala siyang personal na agenda dahil may malubhang sakit si Akari. Sinabi rin niyang tumigil na siya sa ganong content dahil gumaling na ang kapatid niya. Pero bago pa man matapos ang paliwanag ni Aori, muling hinampas ng lalaki ang phone. Nakiusap si Aori na huwag itong sirain dahil kausap niya roon si Akari na malayo sa kanya at ayaw niyang mawalan ng kontak. Sinabi niyang pwedeng bugbugin siya ng lalaki kung gusto nito, basta huwag siyang patayin dahil gusto pa niyang alagaan ang kapatid niya. Muling sinubukan ng lalaki na sirain ang phone at sinabi niyang wala siyang pakialam kay Aori. Phone lang ang gusto niyang wasakin. Maya-maya, kumalma siya at sinabi kay Aori na parang baliw na siya dahil mahigit isang buwan nang patay ang kapatid niya. Hindi matanggap ni Aori ang sinabi nito. Kung patay na si Akari, sino raw ang kausap niya sa phone? Doon niya nalaman ang totoong nangyari. Dahil sa pag-atake ng Amerika sa Venezuela, nakansela ang flight ni Akari papuntang Amerika. Lumala ang kondisyon niya sa mga sumunod na araw hanggang sa tuluyan siyang namatay. Hindi matanggap ni Aori ang realidad kaya hindi man lang siya nakapunta sa funeral ng sarili niyang kapatid. Sa halip, isinara niya ang sarili sa bahay at patuloy na nag-text kay Akari, paulit-ulit na hinihinging sumagot ito. Isang araw, habang kinakain niya ang napakaraming junk food, biglang lumitaw ang read notification sa ibabaw ng message niya. At pagkatapos noon, may sumagot mula sa account ni Akari. Hindi makapaniwala si Aori sa nakita niya, pero alam ng kausap niya ang lahat ng bagay na tanging si Akari lang ang makakaalam. Dahil dito, naniwala siyang totoong si Akari ang kausap niya at tumanggi siyang maniwala sa kahit sinong nagsasabing hindi ito ang tunay niyang kapatid. Biglang nagloko ang phone ni Aori at lumitaw ang video feed ni Akari sa screen. Nakita niya itong umiiyak habang tinatanong kung okay lang siya. Pero bago pa siya makasagot, nasunggaban ng attacker ang phone at hinampas ito ng hammer. Huli na si Aori para mailigtas ito. Sa halip na mabasag, biglang naglabas ang phone ng kakaibang nakakatakot na enerhiya. Mula mismo sa device, materialize si Akari sa harap niya. Hindi makapaniwala si Aori at napaluhod habang tumutulo ang luha sa mukha niya. Pero biglang nagbago ang mukha ni Akari at naging isang demonic mask. Damaloy ang dugo mula sa mga mata niya habang unti-unti siyang naging isang demonic being. Agad na sinabihan ng hammer guy si Aori na lumayo dahil hindi na raw ito ang kapatid niya. Ipinaliwanag niyang ang kausap ni Aori ay isang ghost. Dati, ang mga ghost ay nananatili sa mga lugar kung saan madalas gumugol ng oras ang tao o kung saan mayroon silang malalim na emotional connection gaya ng beach, ospital, banyo, at music room. Pero dahil karamihan sa mga tao ngayon ay halos buong araw nakatutok sa phone, doon na rin maaaring manatili ang madilim na bahagi ng espiritu nila pagkatapos nilang mamatay. Kapag nagkaroon ng sariling kamalayan ang social media account ng isang patay na tao, tinatawag itong ghost account, at iyon ang kinakaharap nila ngayon. Dahil nasama na ang ghost ni Akari, hindi na pwedeng basta sirain ang phone para matapos ang problema. Kailangan nilang sirain mismo ang ghost. Problema lang, dahil digitalized ghost ito, hindi gagana ang ordinaryong armas. Kailangan nila ng espesyal na spiritual weapon. Kumuha ng sariling phone ang hammer guy at mula rito ay nagsama ng isang itim na hammer. Agad niyang pinagbabayo ang ghost ni Akari habang walang magawa si Aori kundi panoorin ang nangyayari. Unti-unting napabagsak ng hammer guy ang ghost at naghanda para sa final attack. Inihagis niya ang hammer sa ere at nagpaulan ng napakaraming hammer patungo sa ghost hanggang sa tuluyan itong wasakin. Akala ni Aori tapos na ang lahat,
pero kumuha pa ang lalaki ng panibagong hammer para tuluyang i-exorcise ang ghost. Hindi ito matanggap ni Aori kaya hinawakan niya ang lalaki mula sa likod at nakiusap na hayaan na lang mabuhay si Akari kahit ghost na ito. Sinabi ng Hammer Guy na lahat ng tao sa mundo ay may mga mahal sa buhay na namamatay. Trabaho raw ng tao na tanggapin ang pagkawala at ipagpatuloy ang legacy ng mga yumao. Habang abala sila sa pagtatalo, nakabawi ang ghost at malakas na itinapon ang Hammer Guy sa pader hanggang sa hindi na siya makagalaw. Sinabihan niya si Aori na tumakbo, pero sa halip ay lumapit ito kay Akari at sinubukang kausapin ang kapatid niya. Ngunit sa pinakabaluktot na paraan, kapatid niya pa rin ang nilalang dahil bigla siyang kinagat ni Akari at nagsimulang nguyain na parang chewing gum. Habang nasa bingit ng kamatayan, naisip ni Aori ang buhay niya at na-realize niyang siya mismo ang dahilan kung bakit nakakapit pa rin ang espiritu ni Akari sa mundo. Kung mamamatay siya, tuluyan nang mapapalaya ang espiritu ng kapatid niya. Pero naalala niya ang sinabi ng Hammer Guy tungkol sa pagpapatuloy ng legacy. Kaya kumawala siya mula sa ghost at biglang nakagawa ng weapon mula sa phone niya. Nagulat ang Hammer Guy nang makita ang ginawa niya. Sa huling laban, bumuo si Aori ng isang blue flame sword at isinaksak ito sa sariling kapatid. Tuluyang na-exorcise ang ghost at bumagsak si Aori na walang malay. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang mga tao mula sa academy kung saan nagmula ang Hammer Guy para imbestigahan ang nangyari. Tinanong nila kung paano natalo ni Aori ang sariling kapatid niyang ghost. Sinabi ng Hammer Guy na may flame sword si Aori. Akala ng leader hindi naman ganoon kalaking bagay ang pagkakaroon nito, pero nang sabihin niyang kulay asol ang apoy ng sword, biglang nagbago ang reaksyon ng lahat. Agad na sinabi ng leader na dadalhin nila si Aori sa Maiden Academy. Doon, depende sa kanya kung makakaligtas siya at matututo o tuluyang mamamatay. Kinaumagahan, nagising si Aori sa isang kakaibang kwarto na inakala niyang hotel. Wala siyang malinaw na alaala sa nangyari noong nakaraang gabi. Sa isip niya, baka nanaginip lang siya tungkol sa pagkamatay ni Akari, pagiging ghost nito, pagdating ng isang lalaking may hammer, at sa huli ay pagpatay niya sa ghost ng sariling kapatid gamit ang special powers. Napabuntong hininga siya dahil akala niya tapos na ang nightmare. Pero nang lumingon siya, nakita niyang kalmadong umiinom ng tsaa ang Hammer Guy sa likod niya. Agad na tinanong ni Aori kung nasaan siya at kung pareho ba silang natulog sa iisang kama. Sinagot siya ng lalaki na hindi siya ganoong klase. Tinanong ulit ni Aori tungkol kay Akari at kung totoo ba ang lahat ng naaalala niya. Hindi sumagot ang lalaki at sa halip ay ibinalik ang phone niya. Agad na hinanap ni Aori ang account ng kapatid niya, pero wala ng account na may pangalan nito. Ipinaliwanag ng Hammer Guy na nagkakaroon ng dead account kapag napossess ng ghost ang social media account ng isang namatay. Kapag na-exorcise ang ghost, kusang nawawala ang dead account. Nasaktan si Aori at tinanong kung hindi na niya kailanman makakausap ang kapatid niya. Sinabi ng lalaki na common knowledge naman na hindi nakakapag-usap ang mga patay. Nakakagulat, pero parang maayos na tinanggap ni Aori ang balita. Sinabi niyang okay lang kung namatay si Akari dahil hindi naman talaga siya gumagaling sa sakit niya. Naalala rin niya ang pangako niya na aalagaan ang sarili kaya kailangan na niyang gawin iyon. Wala raw saysay ang patuloy na pag-iyak at pagluluksa sa isang bagay na hindi na niya mababago. Pero napansin ng Hammer Guy na halatang nagpapanggap lang si Aori na okay. Doon niya ipinakilala ang sarili bilang kuko. Umalis siya sa kwarto at sinabi kay Aori na sumunod. Habang naglalakad sila, akala ni Aori nasa napakamahal silang hotel. Pero sinabi ni Kuko na nasa Maiden Academy sila, isang paaralan para sa mga exorcist. Hindi makapaniwala si Aori dahil sobrang elegante ng lugar at mukhang honeymoon suite ang kwarto. Ipinaliwanag ni Kuko na sariling kwarto niya iyon dahil lahat ng estudyante ay nakatira sa campus. Sinadya raw na magmukhang hot spring hotel ang school para bigyang diin na nililinis ng mga estudyante nito ang mundo mula sa kasamaan. Habang naglalakad sila sa campus, may blondeng estudyante na dumaan at tinukso si Kuko dahil muntik na siyang mamatay noong nakaraang gabi. Hindi pinansin ni Kuko ang blondie at nagpatuloy sa paglalakad. Bumalik naman ang blondie sa kanyang grupo ng mga kaibigan at pinag-usapan nila ang bagong recruit. Napag-usapan nilang isa raw itong rage bait YouTuber. May isang miyembro ng grupo na nagsabing mas kinamumuhian niya ang rage bait YouTuber kaysa sa kahit ano dahil nakakainis ang mga ito gaya ni Jake Paul. Samantala, nagustuhan naman ng blue-haired girl si Aori dahil pogi raw siya. Ipinakita ni Kuko kay Aori ang buong school mula cafeteria, shops, reception,
hanggang hot springs. Pero hindi pa rin makapaniwala si Aori na school talaga ang lugar at iniisip niyang baka prank lang ang lahat at hotel talaga ito. Nang makapasok sila sa hot spring, napansin ni Aori na mabilis gumaling ang mga sugat sa katawan niya. Nagsimula ring mawala ang pagod at tensyon habang nilalamnan ng mainit na tubig ang katawan niya. Nakakatakot para kay Aori ang sobrang relaxation dahil baka bigla niyang maalala si Akari at tuluyang maiyak. Kaya agad siyang nagsaboy ng tubig sa mukha para makaalis sa sobrang relaxation. Samantala, iniisip naman ni Kuko kung nasaan ang kanilang leader. Sa gulat nila, biglang umahan mula sa tubig ang leader na si Zachi, habang humahampas-hampas pa ang ari niya. Ipinakilala niya ang sarili bilang isang monghe na teacher din sa school bago makipagkamay kay Aori. Pagbalik nila sa room, nagbihis na silang lahat maliban kay Zachi na nanatiling nakatawel habang nag-stretch. Sinabi ni Kuko na naipasiel na niya si Aori sa buong campus gaya ng utos sa kanya at tinanong kung pwede na ba siyang umalis. Pero sinabi ni Zachi na huwag niyang ituring na chore ang lahat ng to at dapat ma-enjoy niya rin. Sagot naman ni Kuko, pakiramdam niya'y punishment to dahil pumalpak siya kagabi, lalo na't galit din siya sa mga rage bait YouTuber gaya ng kahit sino. Binaliwala lang siya ni Zachi at bumaling kay Aori. Tinanong niya kung handa na ba itong mag-enroll sa school at maging exorcist. Medyo natigilan si Aori pero maya-maya'y natawa na lang kasama si Zachi dahil akala niya prank lang ang lahat. Samantala, tinanong ni Kuko kung sinusubukan ba ni Zachi na dagdagan pa ang sakit ng ulo niya. Ipinaliwanag ni Zachi na seryoso siya sa pag-iimbite kay Aori dahil nagising ang powers nito kagabi at pwede itong maging malaking asset sa school. Dahil nalitaw si Aori sa tinutukoy na powers, ipinaliwanag ni Zachi ang tungkol sa mga exorcist. Libo-libong taon na raw ang probes yung to at matagal nang nakikipaglaban ang mga exorcist sa masasamang espiritu. Gumagamit sila ng special techniques para ilabas ang spiritual energy na tinatawag na psychokinesis. Pero nagbago ang lahat nang dumating ang internet ilang dekada na ang nakalipas dahil naging breeding ground ang cyberspace para sa mga espiritu at multo. Nagsimula silang magmaterialize sa social media, dahilan para mataranta ang mga exorcist dahil walang silbi ang mga teknik nilang binuo sa loob ng daan-daang taon laban sa ghost accounts. Habang ini-explain ni Zachi ang lahat, biglang nagdesisyon si Aori na wala siyang pakialam. Nag-stretch lang siya bago lumabas ng room at binuksan ang Google Maps para tingnan kung nasaan siya at kung may sightseeing spots na pwede niyang puntahan bago umuwi. Agad siyang pinigilan ni Zachi at tinanong kung bakit ba siya tumatakbo palayo. Hindi ba siya curious sa sarili niyang abilities at sa totoong nangyari kagabi? Sagot ni Aori, ayaw niya talagang malaman ang kahit ano at wala rin siyang interes na masangkot sa negosyo ng mga multo at exorcist. Gusto lang niyang bumalik sa dati niyang buhay, magkaroon ng normal na trabaho, kumain ng healthy araw-araw at matulog sa tamang oras kung kaya. Hindi na rin niya balak buhayin ulit ang YouTube channel niya. Ang tanging dahilan kung bakit siya nag-rage bait dati ay para kumita ng sapat na pera para matulungan ang kapatid niya sa treatment. Pero wala na ito sa buhay niya ngayon. Kaya wala na rin siyang dahilan para buhayin ulit ang channel o magpakita pa sa kahit anong social media account. Pakiramdam niya'y wala na siyang laman sa loob at gusto muna niyang mapag-isa habang umiinom ng masarap na boba tea. Kaya nagsimula na siyang umalis. Pero hinabol siya ni Zachi at tinanong kung hindi ba siya curious sa totoong nangyari sa kapatid niya at kung sino ang responsable sa pagkamatay nito. Agad itong nakakuha ng atensyon ni Aori. Tumigil siya at humarap kay Zachi na nakangiting nagsabing hindi namatay ang kapatid niya dahil lang sa medical condition nito. Stable ang kondisyon nito ng ilang buwan. Ang totoo, pinatay siya ng isang napakalakas na ghost account. Dumilim ang mukha ni Aori habang naalala niya ang kapatid niyang nakikiusap sa kanya sa deathbed dahil hirap na hirap itong huminga. Ayon kay Zachi, ang ghost account na responsable sa pagkamatay ng kapatid ni Aori ay palaging nagtatarget ng mga taong may napakalakas na koneksyon sa mundong ito. At sa tuwing namamatay ang mga biktima nito, lagi silang lumuluhan ng dugo, eksaktong katulad ng nangyari sa kapatid niya. Galit na tinanong ni Aori kung nasaan ang hayop na yun ngayon. Pero tinanong siya ni Zachi kung ano naman ang gagawin niya kahit malaman niya kung nasaan ito. Diretsahang sagot ni Aori na papatayin niya ang ghost account na yun nang walang awa. Ngumiti lang si Zachi at kinutya siya. Sinabing wala siyang magagawa dahil masyado pa siyang mahina. Sobrang nagalit si Aori at agad siyang sumugod gamit ang isang malakas na right cross,
pero sinalo ito ni Kuko sa huling segundo. Sinabihan ni Aori si Kuko na umalis sa harapan niya ngayon din dahil bubugbugin niya ang babong monghe teacher na akala mo'y alam ang lahat tungkol sa kanya. Sumagot naman si Kuko na oo, isa siyang babong teacher pero teacher niya pa rin si Zachi. Sinabihan sila ni Zachi na kumalma at nagbigay ng deal. Kung matatalo ni Aori si Kuko gamit ang current power level niya, kikilalanan ni Zachi ang lakas niya at sasabihin ang lahat ng alam niya tungkol sa ghost account na pumatay sa kapatid niya. Mukhang natuwa si Kuko sa offer dahil matagal na niyang gustong bugbugin ang isang rage bait YouTuber. Agad niyang inilabas ang hammer niya mula sa phone habang nakangiti, pero wala pa ring pakialam si Aori at muli siyang sumugod kay Zachi. Nakadodge si Zachi at agad na tumakbo palayo habang sumisigaw kay Aori na si Kuko ang kalabanan nito. Hindi siya. Hinabol siya ni Aori at sinabing wala siya rito para sa kalokohan niya dahil pinatay ang taong pinakamamahal niya sa buong mundo. Bago pa niya maabutan si Zachi, biglang hinampas ni Kuko ng hammer ang likod niya at bumagsak si Aori sa sahig. Sinabihan siya ni Kuko na tumahimik dahil hindi raw siya espesyal dahil lang sa malas na nangyari sa buhay niya. Karaniwang kwento lang daw yan sa academy na to. Napansin ni Kuko na ayaw talagang lumaban ni Aori sa kanya ng maayos. Kaya naisip niyang i-rage bait ang mismong rage baiter. Sinabi niyang mas satisfying pa raw hampasin si Aori ng hammer kaysa hampasin ang kapatid nito kagabi. Sapat na yun para tuluyang sumabog ang galit ni Aori. Tumayo siya at sinabi kay Zachi na kukunin niya ang lahat ng detalye mula sa kanya pagkatapos niyang bugbugin ang hammer idiot na to. Agad sumugod si Aori kay Kuko at tinangkang sikoan ito, pero nablock ni Kuko gamit ang hammer at itinulak siya palayo. Dahil sa ingay ng laban, napatingin ang mga estudyanteng dumadaan. Isa-isa silang huminto para panoorin kung sino ang mananalo. Muling sumugod si Aori at nagpakawalan ng suntok, pero nakadodge si Kuko pati na rin sa kasunod na straight punch. Sinabi ni Kyo, ang goth girl, na parang K-drama raw ang eksena dahil napipilitan siyang panoorin ang isang rage baiter at hammer idiot na akala niya sobrang cool niya. Sabi naman ni Hyo, ang puppet student, hindi raw araw-araw na makikita nila ng personal ang isang rage bait YouTuber na nakikipaglaban. Humanga rin si Ren sa abilities ni Aori dahil hindi raw basta-basta ang taong kayang tumapat kay Kuko sa brawl. Si Imo lang ang gustong huminto ang laban dahil pakiramdam niya, hindi to magtatapos ng maayos. Samantala, nagpatuloy ang laban. Muling hinampas ni Kuko si Aori gamit ang hammer, pero nablock niya ang attack at nasalo ang damage. Gayunpaman, napagtanto niyang sobrang lakas ng bawat strike ni Kuko. Isang maling galaw lang at pwede na siyang matalo. Kaya umatras si Aori at nagdodge para gumawa ng distansya. Pero biglang ibinato ni Kuko ang hammer at tumama ito diretso sa mukha ni Aori. Dahil sa kaguluhan, napansin na rin ng ibang teachers ang laban. Nagsimula silang magtipon sa lugar at pati ang principal ay dumating para alamin kung ano ang nangyayari. Sinabi ng isang teacher sa principal na kailangan nilang itigil agad ang laban at paalisan si Aori sa academy dahil hindi maganda ang mga report tungkol sa kanya base sa labasan niya. Pero sinabi ng principal na tumahimik siya at manood. Samantala, sinabi ni Kuko kay Aori na ine-enjoy niya bawat segundo ng pambubugbog sa isang rage baiter. Muling sumigaw si Aori na ginawa lang naman niya ang lahat ng yun para mailigtas ang kapatid niya. Pero hindi kumbinsido si Kuko. Muli niyang hinampas si Aori sa mukha at sinabing marami namang ibang paraan para kumita ng pera. Pinili lang daw ni Aori ang rage bait dahil madali yun at nag-e-enjoy siya rito. Doon, tuluyan nang tumigil si Aori sa pagdepensa. Sunod-sunod siyang hinampas ni Kuko gamit ang hammer hanggang gamitin niya ang isa sa special moves niya. Biglang dumami ang hammer at naging napakaraming copies. Sabay-sabay niyang ibinato ang lahat kay Aori hanggang bumagsak ito sa sahig, helpless at wasak sa bagbog. Lumapit si Zachi at tumingin kay Aori habang nakangiti. Sinabi niyang magaling lumaban si Aori pero laban kay Kuko na ginagamit ang powers niya para lang daw siyang nakikipag-fist fight sa taong may baril. Kaya tinuruan ni Zachi si Aori na ilabas ang phone niya at i-channel ang magical energy para magkaroon siya ng laban. Sinunod ni Aori ang instructions at inilabas ang phone niya. Biglang sumabog mula rito ang isang asol na apoy. Nagulat ang lahat ng nakasaksi, pati ang mga teachers. Sinabi ni Zachi na muntik na raw niyang hindi paniwalaan si Kuko nang sabihin nito kahapon na may blue demon flame si Aori. Pagkatapos, binalaan niya si Kuko na huwag niyang hahawakan ang flame. Samantala, nalito si Aori kung bakit parang takot na takot ang lahat. Sinabihan siya ni Zachi na huwag mag-alala at subukan lang niyang gamitin ang flame. Sa gulat ng lahat, ginamit ni Aori ang flame sa paa niya at bigla siyang nagkaroon ng napakalaking bilis. Pero habang tumatakbo siya papunta kay Kuko, natapilok siya at bumagsak ng diretso sa mukha. Pati si Zachi ay nagulat. Sobrang bilis daw ni Aori na kahit sila ay halos hindi siya makita ng maayos.
Kung nakontrol lang niya ang sarili niya, pwede na raw niyang tapusin agad ang laban. Pero hindi pa tapos si Aori. Muli siyang sumugod kay Kuko. Dahil sa bilis niya, nalito si Kuko at muntik nang tumama ang suntok ni Aori. Bahagyang tumama ito at nag-iwan ng guhit ng dugo sa pisngi ni Kuko. Nay na si Kuko at nagsimula ng paulit-ulit na i-swing ang hammer niya, pero nado-dodge ni Aori ang lahat. Akala niya, kaya na niyang talunin si Kuko. Pero biglang lumaki ang hammer nito dahil isa raw siyang grower, hindi shower. Halos wasakin si Aori ng sobrang lakas ng atak. Muntik na siyang tamaan pero nakaiwas siya sa huling segundo. Hindi pa rin tumigil si Kuko at nagpakawala ulit ng isang atak na malamang ay katapusan na ni Aori. Pero biglang tumalon si Zachi sa pagitan nila. Isang flick lang ng fan niya at na-deflect niya ang atak. Sinabihan niya si Kuko na samobra na siya. Pagkatapos, humarap siya kay Aori at humingi ng tawad dahil sinadya niyang galitin ito. Pero humingi rin agad ng tawad si Aori. Nakiusap siya kay Zachi na tanggapin siya sa academy para mahanap niya ang pumatay sa kapatid niya. Ngumiti si Zachi nang makita niya sa wakas ang tunay na luha ni Aori. At dahil doon, formal niyang tinanggap si Aori bilang estudyante ng Maden Academy. Hindi nagtagal, ibinigay ni Zachi kay Aori ang gusto nitong malaman. Pinakita niya ang lumang video ng isang grupo ng mga exorcist na pumunta sa mission para burahin ang isang ghost. Pero natakot sila nang makita ang bangkay sa sulok kasama ang smartphone sa harap nito. Biglang lumabas ang ghost mula sa phone. Ginamit ng leader ang sariling phone para i-scan ito at malaman ang details. Lumabas na may impormasyon tungkol sa ghost sa database nila. Pero bago pa nila maproseso ang nakita, sinabi ng kalbong exorcist na tumakbo na sila. Huli na dahil agad silang pinatay ng ghost gamit ang naglalagablab na blue flame. Sinabi ni Zachi na ang ghost account ay tinatawag na Sad Boy K. Hindi nila alam kung sino siya noong normal pa siyang tao. Pero sigurado silang napakalakas niya at siya ang number 1 enemy ng mga exorcist. Higit sa lahat, siya ang ghost account na pumatay sa kapatid ni Aori. Nanlaki ang mata ni Aori nang marinig yun. Pero mas lalo siyang nagulat nang mapansing parehong blue flame ang gamit ni Sad Boy K at ng sarili niyang powers. Ipinaliwanag ni Zachi na ang ability nito ay Demon Flame, isang cursed ability na kumukuha ng life force ng sinumang mahawakan nito. Napatingin si Aori sa mga biktima sa video at nakita ang dugong luha sa kanilang mga mata, eksaktong katulad ng nangyari kay Akari. Tinanong niya kung paano niya nagagamit ang parehong ability ng pumatay sa kapatid niya. Aminado si Zachi na wala rin siyang sagot kaya lalo lang dumami ang tanong sa isip ni Aori. Nagsimula ring kabahan si Aori dahil ginamit niya ang napakadelikadong ability na yun laban kay Kuko. Pero tumawa lang si Zachi at sinabing mabuti na lang at walang namatay. Tinanong naman ni Aori kung paano nakakaligtas si Sad Boy K kahit napapalibutan siya ng sarili niyang deadly flames. Sagot ni Zachi, may ahas na ba raw bang namatay dahil sa sarili nitong lason? Masyado nang maraming iniisip si Aori kaya sinabi niyang kailangan na niyang umuwi. Kailangan muna niya ng ilang araw para kumalma at tanggapin ang bago niyang buhay. Pero sakto namang dumating si Kuko at ang ibang estudyante mula Class 1B. Sinabi nilang wala na siyang pupuntahan. Ipinakilala sila ni Zachi bilang mga estudyante niya at hiniling na makisama sila sa bago nilang classmate. Pero agad siyang inisol ni Kuko. Sabi niya, walang gustong maging classmate ng taong kayang pumatay sa kanila gamit lang ang flames niya. Kailangan daw nila siyang bantayan para hindi siya maging villain. Tinawag pa ni Kuko ang buong sitwasyon na isang flaming pile of shit. Pero agad siyang itinulak sa gilid ng isang blonde na lalaking nagpakilalang Ren. Sinabi ni Ren kay Aori na huwag pansinin si Kuko dahil mabait naman ito kapag nakilala ng mabuti. Pagkatapos, lumapit ang talking doll na si Hajime at sinabi kay Aori na galit lang si Kuko dahil nakakuha siya ng hit dito. Natakot si Aori nang makita ang parang pinsan ni Annabelle pero sinabi ni Hajime na nagla-livestream siya ng games at dapat silang mag-collab minsan. Agad namang sinabi ni Ren na maghanda si Aori para sa selfie. Habang pinapanood ng ibang classmates ang kaguluhan, sinabi ni Zachi kay Aori na may isa pa siyang test bago maging ganap na exorcist. Dinala niya ito sa training room kung saan may golden device na susukat sa combat abilities niya. Kapag naipasa niya ang test, ay padadala na siya sa field bilang exorcist at sooner or later, makakaharap din niya si Sad Boy K. Agad nagningas ang determination ni Aori. Kung may chance siyang makaharap ang pumatay sa kapatid niya, handa siyang subukan. Sinabi niyang simulan na ang test. Pinindot ni Zachi ang isang button at dalawang pink jennies ang lumabas mula sa golden lamp. Ipinaliwanag niyang artificial spirits ang mga to na ginagamit sa training ng mga exorcist. Kailangan talunin ni Aori ang 100 para makapasa. Binalaan siya ni Zachi na huwag maliitin ang mga spirit.
pero kumpiyansa si Aori na kaya niyang talunin ang kahit anong kalaban. Inilabas niya mula sa smartphone ang Blue Flame Sword at mabilis na nilipol ang unang spirit na sumugod. Pero biglang tinapos ni Zachi ang test. Nagtaka si Aori kung bakit, hanggang sa bigla siyang nahilo at nawalan ng balanse. Sinabi ni Zachi na tingnan ang battery ng phone dahil nakasync ito sa spiritual power niya, at umabot na sa 0 ang battery. Ibig sabihin, naubos na lahat ng spiritual power niya. Sa puntong yun, kasing useless na siya ng patay na phone. Bumagsak si Aori at nang magising, dinner time na. Nandoon ang lahat, kumakain ng traditional Japanese-style meal. Sinabi ni Zachi na pagod na talaga siya mula sa laban nila ni Kuko at ginawa lang ang test para maranasan niya ang pakiramdam kapag naubusan ng battery. Naintindihan na ni Aori ang nangyari, pero nagtataka siya kung bakit dinner time na agad. Ipinaliwanag ni Zachi na kapag tuluyang naubos ang battery niya, mananatili siyang unconscious ng halos 5 oras at hindi basta majay gising kahit anong mangyari. Kapag nasa field siya, siguradong ikamamatay niya yon. Kahit makaligtas siya, magiging pabigat lang siya sa team kung magiging parang gulay sa gitna ng mission. Napagtanto ni Aori na napakarami pa niyang kailangang matutunan. Pero sinabi ni Zachi na huwag siyang ma-disappoint dahil mabilis niyang naubos ang spiritual power. Sa halip, ipinapakita lang daw nito kung gaano kalakas ang ability niya. Malungkot pa rin si Aori kaya sinabi ni Zachi na kumain na lang siya para maibalik ang lakas. 1 linggo na lang at darating na ang malaking test. 1 chance lang ang ibibigay sa kanya. Kapag bumagsak siya, mahuhuli at pahihirapan siya. Natakot si Aori nang marinig yun. Ipinaliwanag ni Zachi na marami sa academy ang naniniwalang may koneksyon siya kay Sad Boy K, na pumatay na ng napakaraming exorcist. Desperado silang makaganti. Kung hindi magiging exorcist si Aori, ituturing siyang danger at gagawin nila ang kinakailangan para sa kanya. Kaya kailangan niyang magsikap at ipasa ang test. Pagkatapos, pumunta na ang lahat sa kani-kanilang rooms. Tinanong ni Aori si Kuko kung nasaan ang room niya. Sinabihan siya ni Kuko na huwag maging tanga dahil hindi nila hahayaang mag-isa ang takeang bomb na katulad niya. Makikitira si Aori sa room ni Kuko at halatang ayaw nito. Pero kailangan daw may yumako ng responsibility. Biglang tinitigan ni Aori si Kuko ng dissatisfied, kaya inakala nitong ayaw lang niyang makasama siya. Pero biglang yumoko si Aori at nakiusap kay Kuko na turuan siya para maipasa ang test sa loob ng 1 linggo. Dahil sa gulat, napadora ni Kuko ang iniinom niyang tsaa. Tinanong niya kung anong klaseng rage baiter ang biglang yumuyuko sa taong bumugbog sa kanya. Pero diretsahang sinabi ni Aori na wala siyang pride. Tinatanggap niyang mas malakas sa kanya si Kuko, kaya kailangan niya ang tulong nito. Nagulat si Kuko sa kabab ang loob ni Aori at sinabi niyang tuturuan naman niya ito kahit hindi ito nakiusap dahil iniutos na iyon ni Zachi. Noong mawalan ng malay si Aori sa training hall, sinabi ni Zachi kay Kuko na siya ang magtuturo rito. Tutol na tutol si Kuko dahil sukang-suka siya sa mga rage baiter, lalo na dahil isa rin si Loki sa kanila. Pero sinabi lang ni Zachi na magiging mabuti ito hindi lang para kay Aori kundi para rin kay Kuko. Sa huli, tinanggap niya ang utos. Ngayon, habang magkasama silang nagsisipilyo na parang bagong nagsasamang mag-asawa, umaasa si Kuko na matatakot si Aori sa test at tatakbo na lang. Kinabukasan, muling hinarap ni Aori ang mga pink jennies at sobrang bilis na naman niyang naubusan ng battery. Sinabi ni Kuko na buong lakas agad ang ginagamit niya mula sa simula kaya kailangan niyang bawasan ang power. Wala siyang ideya kung paano iyon gagawin, kaya sinabi ni Kuko na isipin niyang binabawasan ang apoy ng lighter o pinapatay ang campfire. Pero mas gagana raw kung makakaisip siya ng bagay na mas personal at kakaiba. Hindi iyon magawa ni Aori at sa huli, bumagsak siya matapos talunin ang 35 training spirits. Kinabukasan, dumating si Naren, Hajime, at ang isa pang blonde para tingnan ang progress niya. Humanga sila dahil kaya niyang umabot sa 30s kahit 2 araw pa lang mula nang magising ang powers niya. Pero bumagsak siya sa 31, kaya nag-isip siya ng bagong paraan. Kinabukasan, nilagyan niya ng caffeine ang katawan niya para hindi makatulog, pero 41 practice dummies lang ang natalo niya. Kinabukasan, mas naging efficient si Aori at natalo niya ang 49 na dummies. Pati ang goth na babae ay nagdesisyong tingnan kung ano ang ginagawa niya. Pero kahit anong subukan ni Aori, hindi niya malampasan ang kalahati ng target. Paulit-ulit siyang sinasabihan ni Kuko na mag-isip ng bagay na makakatulong sa pagkontrol ng power niya. Pagsapit ng ika-6 na araw, wala pa ring progress si Aori kaya nagdesisyon siyang i-distract ang sarili sa pagkain ng stuffed buns. Tinanong siya ni Kuko kung paano siya nagagawa pang maging carefree gayong bukas na ang malaking test. Hindi nagsisinungaling si Zachi nang sabihin niyang pahihirapan at papatayin siya ng mga tao sa academy kapag bumagsak siya. Nag-lookmaxing pa si Kuko habang
sinasabing buto na lang ang matitira kay Aori kapag natapos sa kanya ang mga tao rito. Biglang may naalala si Aori. Kailangan daw niyang umuwi agad. Inakala ni Kuko na sa wakas ay authorized na siya bago ang main event. Pero ang iniisip lang pala ni Aori ay naiwan niyang bukas ang pinto ng room niya noong inatake siya ni Kuko. Nasa labas ang mga larawan at mga labi ni Akari, kaya baka may many Akis na magnakaw sa mga iyon. Para kay Kuko, dahilan lang iyon para tumakas. Pero sinabi ni Aori na hindi siya tatakbo dahil ang tanging goal niya sa buhay ay maghiganti para sa kapatid niya. Kinabukasan, dumating na ang final test at nagtipon ang buong school para panoorin ito. Ang mga teacher na galit kay Aori ay siguradong babagsak siya at agad siyang aalisin. Kaya nagsimula ang test habang nakangisi sila. Bago tayo tumuloy, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para sa mga susunod pang recap. Ngayon balik tayo sa kwento. Mabilis na nilipol ni Aori ang mga artificial spirits gamit ang flame sword niya. Pero hindi pa rin niya makontrol ng maayos ang power at bumaba na sa 30% ang battery kahit wala pa siyang 30 spirits na natalo. Sinuportahan siya ng mga classmates niya at sinigawan siyang gawin ang best niya. Pero biglang may nag-click kay Kuko at nagsimula niyang latin si Aori. Tinawag niya itong walang kwentang rage baiter na puro salita pero walang napapatunayan. Nagulat ang classmates nila at tinanong kung ano ba ang ginagawa niya. Pero ipinagpatuloy ni Kuko ang pag-rage bait sa isang professional rage baiter habang nakangisi. Maya-maya, sumali rin ang mga taong galit kay Aori at sabay-sabay siyang minura. Sinabihan siyang magmadali at bumagsak na lang. Pero patuloy na nilipol ni Aori ang artificial spirits habang tinitiis ang mga insulto. Naalala niya tuloy noong nagsisimula pa lang siyang gumawa ng rage bait content at kung paano siya natatakot sa dami ng negative comments. Gusto na niyang sumuko noon, pero sa tuwing nakikita niyang umuubo ng dugo ang kapatid niya, napagtatanto niyang walang mas nakakatakot pa roon. Handa siyang gawin ang kahit ano para makalakam ng sapat na pera para sa treatment nito. At doon niya nagsimulang tingnan ang mga hater bilang mga taong tumutulong sa kanyang kumita dahil sa galit nila. Dahil doon, nakontrol niya ang emosyon niya. Ginamit ni Aori ang parehong mindset para ma-channel ng maayos ang power niya. Lumiit at naging mas matalas ang flame sword niya. At sa wakas, natalo niya ang 100 practice dummies nang hindi nawawalan ng malay. Hindi makapaniwala ang lahat sa nakita nila, pero agad na naintindihan ni Zachi ang galing ng plano ni Kuko. Sinadya nitong ibaling ang buong crowd laban kay Aori para mailagay siya sa tamang mindset bilang isang rage baiter. At dahil doon, natutunan niyang kontrolin ang power niya. Pero hindi matanggap ng lalaking may mahabang buhok na pinakagalit kay Aori ang resulta. Kaya muli niyang inactivate ang machine at pinatawag ang pinakamalakas na version ng training dummies. Nagkataon namang hindi rin kontento si Aori sa simpleng pagpasa. Kaya pinakawalan niya ang wild side niya at pinagpapatay pati ang malalakas na spirits. Sa huli, natalo niya ang 161 spirits bago tuluyang maubusan ng power ang machine. Nagulat ang lahat dahil nabasag ni Aori ang record para sa pinakamaraming spirits na natalo sa isang test. Samantala, pinuri ni Zachi ang sarili niya dahil ipinartner niya si Aori kay Kuko. Kinabukasan, opisyal nang nagsimula ang klase ni Aori at nagulat siyang pati normal na subjects ay kailangan nilang pag-aralan. Pagkatapos ng klase, sinabi ni Ren na huwag siyang maiyang humingi ng tulong kapag nahihirapan siya. At gaya ng dati, agad siyang nag-selfie. Dumating din si Hajime para sa susunod na selfie at tinawag ang isa pang blonde na si Mo para sumali. Habang ipinapaliwanag ni Emo na camera shy siya, napaisip si Aori kung ano ang abilities ng bawat isa. Sinabi ni Hajime na masaya siyang hindi pinahirapan si Aori at sinabi nitong lahat iyon ay dahil kay Kuko. Lumingon si Aori para magpasalamat ng maayos, pero galit si Kuko matapos makita ang ginawa nitong berserk mode kahapon. Inakusahan ni Kuko si Aori na isa na namang rage baiter na nabubuhay sa galit ng ibang tao. Sinabi ni Aori na hindi naman ganoon, pero biglang sinabihan ng goth na si Yuro silang dalawa na tumahimik. Sabi niya, lahat ng may offensive abilities ay may pangit na personality at kasama roon si Kuko. Nasaktan si Kuko dahil isinama siya ni Yuro sa parehong kategory ni Aori. Sinabihan niya itong bawiin ang sinabi nito, pero nauwi iyon sa palitan nila ng peace off. Sakto namang dumating si Zachi at sinabi niyang may mission siya para sa kanila. At dahil first mission ni Aori, gusto niyang dito nito unang maranasan ang totoong exorcism. Napaisip siya kung sino ang isasama rito dahil teamwork ang pinakamahalaga sa exorcism. Nang makita niyang nagtatalo pa rin sina Kuko at Yuro, nakaisip siya ng plano. Sila ang ipapartner niya kay Aori. Nang gabing iyon, ipinadala sina Aori, Kuko, at Yuro sa mission sakay ng van. Maya-maya,
Nakarating sila sa isang camera studio o kung anong tech hub. Nagtataka sila kung bakit sila naroon nang biglang may blonde na lalaking sumulpot kasama ang isang napakagandang secretary at nagsimulang magsalita. Sinabi niyang dito magsisimula ang trabaho nila at tinanong si Aori kung may alam ba siya tungkol sa mga tech hub. Nalito si Aori at nagtanong kung sino ba talaga siya. Doon ibinunyag ng blonde na si Zachi pala mismo siya na nakadisguise dahil masyado siyang kapansin-pansin kapag suot ang monk clothes niya. Magsisimula na sana siyang magpaliwanag tungkol sa mission nang biglang lumapit ang tatlong batang babae at tinawag siyang handsome at matangkad. Nagulat at na-overwhelm si Zachi nang hingin ng mga babae ang number niya at yayain siyang mag-dinner date. Sinubukan niyang sabihin na isa siyang monghe na sumampang talikuran ang mga makamundong bagay. Pero may ilang makamundong bagay na mahirap talikuran ng tuluyan. Habang pinagmamasdan niya ang malalaking personalidad ng mga babae, tuluyan siyang natunaw at kalaunan ay nadala nila siya sa dinner at ilang cardio pagkatapos. Napaisip si Aori kung paano may mga taong namamatay sa uhaw habang ang iba naman ay literal na nalulunod sa ilog mula Himalayas. Napagtanto ng hot secretary na si Kiko na siya na ang kailangang mag-asikaso ng lahat kaya sinabi niya sa mga estudyante na makinig ng mabuti. Ayon sa kanya, halos 1 oras na silang nakakakuha ng signals ng spirits mula sa camera building kung saan may isang customer na malubhang nasugatan. Posibleng grupo ng ghost accounts ang kalaban nila. Nalito si Aori at tinanong kung nagsisiksikan ba ang dead accounts na parang mga bubuyog. Ipinaliwanag ni Kuko na digital beings ang ghost accounts kaya kailangan nilang mag-recharge paminsan-minsan. Kapag hindi sila nakapag-recharge, tuluyan silang mawawala, kaya hindi maiiwasang maging hotspot ng paranormal activity ang mga electronic stores. Bago pa maproseso ni Aori ang lahat, muling nagsalita si Yuro at galit na tinanong kung bakit siya isinama sa dalawang loser na ito. Para sa kanya, personal attack na ang nangyayari. Walang pakialam si Kuko sa reklamo niya, pero ipinagtanggol ni Aori ang sarili at sinabing weirdo si Kuko, samantalang normal lang naman siya. Sinabihan siya ni Yuro na tumahimik dahil hindi raw tumatawa ng ganoon ang normal na tao kapag nagwawala. Pagkatapos, tiningnan niya ang phone niya at napansing malapit nang mag-stream ang favorite streamer niya. Kailangan daw niyang magpadala ng maraming super chat para hindi siya makalimutan nito. Nalito si Aori sa ugali ni Yuro dahil dapat mas iniisip niya ang mission kaysa sa streamer niya. Sinabihan siya ni Yuro na tumahimik dahil hindi naman niya gustong maging exorcist mula pa noon. Pero pinutol siya ni Kiko at sinabing mag-focus sila sa mission. Ang trabaho nila ay alisin ang lahat ng spirits sa loob ng building. Na-evacuate na ang lahat ng customers at employees kaya wala na silang dapat alalahanin. Ayon din sa data nila, low-level accounts lang ang nasa loob kaya hindi dapat maging mahirap ang mission. Gayunpaman, binalaan sila ni Kiko na manatiling alerto at bantayan ang paligid sa lahat ng oras. Pumasok sila sa storefront na halos walang tao. Naramdaman ni Aori na kakaiba ang lugar dahil hindi pa siya nakakita ng electronic store na ganito ka-empty. Pero sinabi ni Yuro na sumunod siya dahil gusto na niyang matapos ang kalokohang ito at makauwi. Medyo kinakabahan si Aori kaya sinabihan niya si Yuro na mag-ingat at huwag maging kampante. Pero bago pa niya matapos ang sentence, may ghost na lumitaw sa likod ni Yuro at sinubukang hawakan siya. Natigilan si Aori sa takot, pero hindi man lang natinag si Yuro. Madali niyang iniwasan ang attack, saka inilabas ang phone niya at inactivate ang special ability nito. Biglang nagbago ang kamay niya at naging isang nakakatakot na baril. Pinaputok niya ito at isang malagkit na substance ang tumama sa spirit. Natrap ito sa gummy substance at hindi makagalaw. Namangha si Aori sa kakaibang ability, pero binalaan siya ni Kuko na huwag lumapit kay Yuro dahil certified stalker daw ito. Ipinaliwanag ni Kuko na fangirl si Yuro ng isang K-pop group at may parasocial relationship siya sa isa sa members. Sinusundan daw niya ang lalaki kahit saan, nilalike ang lahat ng pictures nito at ini-zoom para hanapin ang kahit pinakamaliit na detalye. Ginagamit pa raw niya ang mga iyon para malaman kung nasaan ang lalaki. Tinitingnan pa niya ang reflection sa mga mata nito para masigurong walang babaeng kasama. Marami rin daw siyang accounts para malampasan ang ID bans na paulit-ulit niyang natatanggap dahil sa pagiging creepy. Binalaan ni Kuko si Aori na huwag maging friendly kay Yuro dahil isa itong grade A delusional at sobrang clingy na piece of shit. Narinig iyon ni Yuro at agad siyang nagalit. Sinabihan niya silang huwag tawaging K-pop member lang ang lalaking mahal niya. Kira ang pangalan nito at hindi raw siya stalker na may parasocial relationship. Ang pagmamahal niya raw ang pinakadalisay sa lahat at walang makakapigil sa kanila. Kasabay nito, sumabog ang spirit na nahuli niya at bumalik ang gu sa katawan niya. Sinabi ni Kuko na magandang example iyon kung gaano ka-weirdo si Yuro.
Ipinaliwanag din niyang malaki ang epekto ng paraan ng paggamit ng exorcist sa phone niya sa abilities at skills nito. Doon biglang naisip ni Aori kung bakit fire-based ang powers niya. Rage baiter siya at halos buong oras niya sa phone ay ginagamit niya para magalit ang ibang tao. Bago pa niya tuluyang maintindihan ang concept, humarap si Yuro at pinaputukan siya ng go. Natigilan si Aori at hindi makagalaw. Pero may spirit pala sa likod niya na pinigilan ni Yuro. Agad ding sumugod si Kuko at winasak ang ghost gamit ang hammer. Pagkatapos, tumayo silang magkatabi, parehong handang harapin ang mga susunod na ghosts. Nagulat si Aori dahil ilang sandali lang ang nakalipas ay nagbabangayan sina Kuko at Yuro. Pero ngayon, gumagalaw sila ng may sobrang gandang synergy na parang matagal ng magkakaibigan. Habang pinapanood silang magwasak ng sunod-sunod na ghosts, napagtanto ni Aori na libo-libong beses na siguro nilang ginawa ang ganito. Dahil matagal na silang nagtutulungan bilang isang team, hindi na nila kailangang isipin ang galaw o posisyon ng isa't isa. Doon niya naintindihan kung bakit napakahalaga ng teamwork sa profession na ito. Biglang may ghost na lumitaw sa likod ni na Yuro at Kuko. Walang pag-aalin lang ang tumalon si Aori sa pagitan nila, halos 1 pulgada lang ang pagitan, saka ginamit ang flame niya para agad nawasakin ang spirit. Lumingon siya sa dalawa ng nakangiti at sinabing alam na niya kung ano ang teamwork. Pero sa halip na purihin siya, sinabihan siya nilang mag-ingat dahil madali niya silang mapapatay gamit ang ability niya. Habang nagtatalo sila, may dalawang magnanakaw na tila pumasok sa store at mabilis na kinukuha ang lahat ng bagay na kaya nilang bitbitin. Akala nila jackpot ang nakuha nila dahil walang kahit isang tao sa loob. Pero habang nilalagay nila ang mga gamit sa bag, biglang hinayla ng ghost ang kalbong magnanakaw. Nang tumangala ang isa pa, nanlaki ang mata niya sa takot nang makita ang napakalaking ghost na hawak ang kalbo gamit ang mahaba nitong kuko. Sa kabilang bahagi ng store, nagrereklamo si Yuro na hindi niya kailanman gustong maging exorcist dahil lover siya at hindi fighter. Wala raw siyang choice dahil iyon lang ang bagay na kaya niyang gawin. Kailangan din niya ng pera para sa kakaiba niyang dedication sa pagpapadala ng napakaraming super chat sa favorite streamer niya. Kaya kahit gaano kalam ang mga trabaho, kailangan niyang gawin ang mga delikadong mission. Patuloy niyang ginagamit ang Gugun para pigilan at itali ang bawat ghost na madaanan niya habang isa-isang winuwasak ni Kuko ang mga ito gamit ang hammer. Sinisigawan pa niya si Aori na tigilan ang kakadaldal at magtrabaho. Muling na si Yuro kay Kuko at sinabi niyang hindi siya compatible sa mga attack-type exorcist. At sa lahat ng iyon, si Kuko ang pinaka-nakakainis para sa kanya. Kahit nagtatalo sila, hindi sila nawawala sa rhythm at sabay nilang winuwasak ang isa pang ghost. Pagkatapos, humarap si Yuro kay Aori at sinabi na kahit piece of shit si Kuko, top-notch ang abilities nito bilang attack-type exorcist. Ibig sabihin, hindi na nila kailangan ng isa pang ganoon sa class, lalo na nang gumagamit ng blue flame. Maya-maya, nakarating sila sa final floor ng building. Doon nila agad nakita ang dalawang magnanakaw na patay at nakabitin sa ceiling. Nagulat si Aori, pero nakita ni Yuro ang spirit at agad itong inatake gamit ang go. Sumugod naman si Kuko at hinampas ito gamit ang hammer. Pero sa gulat nila, hindi man lang nasugatan ang spirit. Lumingon ito at sinabihan silang umalis dahil abala siya sa pagde-decorate ng isang doll. Agad na pagtanto ni Kuko na may mali. Hindi ito ordinaryong spirit. Inakala nilang low-level spirits lang ang makakaharap nila, pero hindi sila handa sa ganitong grade ng ghost. Sinabihan niya si Yuro na umatras dahil kailangan nilang umalis agad. Pero tumanggi si Yuro dahil akala niya nahuli na niya ang spirit at oras na lang ang kailangan bago niya ito ma-exorcise. Malaking pagkakamali iyon. Madaling nakawala ang spirit mula sa go at agad na dinampot si Yuro mula sa sahig. Inilapit siya nito sa mukha at sinabing gagawin din siyang maganda. Agad sumugod si Kuko gamit ang hammer at buong lakas na hinampas ang spirit. Pero mabilis itong naghil at isang hampas lang ay tumilapon si Kuko. Nang mawala ang alikabok, nakita ni Aori si Kuko na nakahandusay sa ibabaw ng teddy bear. Agad niyang tinanong kung ano ang nangyayari at bakit sobrang lakas ng ghost na ito. Ipinaliwanag ni Kuko na may ilang ghost accounts na nagtataglay ng special abilities na tinatawag na curses. Mukhang cursed ghost account ang kaharap nila. Ibig sabihin, hindi ito kabilang sa low-level spirits. Ayon kay Kuko, siguradong mid-level o high-level ghost account ang spirit na ito. Karaniwan, para sa ganitong klase ng ghost account, bubuo muna sila ng special team at gagawa ng plano bago ipadala ang mga iyon para tapusin ang target. Pero ngayon, wala silang kahit anong plano. At kung magpapatuloy ito, malapit nang mamatay silang tatlo. Napatingin si Aori kay Yuro na hirap lumaban.
Biglang nabali ang mga braso niya na parang tuyong sanga at tuluyang nawala ang sigaw niya nang ihampas siya ng ghost sa sahig hanggang mawalan siya ng malay. Sinabihan ni Kuko si Aori na tumakbo na dahil magiging sagabal lang siya. Sinimulang pisilin ng ghost ang ulo ni Yuro, kaya ginamit ni Kuko ang hammer attack niya para pigilan ito. Pero sobrang bilis ng regeneration ng ghost kaya halos walang epekto ang atake. Biglang naghagi si Aori ng teddy bear na balot ng demon flame at tumama ito sa braso ng ghost. Napabitaw ito kay Yuro, kaya mabilis siyang sinalo ni Kuko at sabay-sabay silang tumakbo palayo. Nagtago sila sa mas mababang palapag. Doon may napansin si Kuko at hinawakan niya ang braso ni Aori na patuloy pa ring nagliliyab dahil sa demon flame. Natakot si Aori dahil nakita na niya kung ano ang ginagawa nito sa mga buhay na nilalang. Pero walang nangyari kay Kuko. Ayon sa kanya, kung tama ang teorya niya, nabaligtad ang epekto ng demon flame dahil tao ang gumagamit nito. Kaya hindi ito nakamamatay sa tao, pero nakamamatay naman sa mga demonyo. Itinuro niya ang higanteng ghost na hindi pa rin gumagaling ang braso mula sa atake ni Aori. Dahil doon, mabilis silang bumuo ng plano. Kailangang atakihin ni Aori ang ghost mula sa likuran para makagawa ng sugat na hindi nito kayang pagalingin. Pagkatapos, susundan iyon ni Kuko ng sunod-sunod na hampas gamit ang hammer para makapagbigay ng napakalaking damage. Sinubukan nila ang plano at nagawa ni Aori na tamaan ang ghost mula sa likuran. Pero lalo lang itong nagalit at biglang naging parang Beyblade habang marahas na umiikot. Tumilapon si Aori at bumagsak sa pader. Maya-maya, na-corner silang lahat ng ghost, pero sa halip na matakot, naramdaman ni Aori na lalo siyang na-excite habang tumataas ang adrenaline niya. Para bang mas lalo niyang gustong lumaban. Muli siyang naghagis ng teddy bear na nagliliyab sa demon flame, pero mabilis itong naiwasan ng ghost. Agad nitong sinunggaban si Aori habang wala siya sa tamang posisyon. Patayin na sana siya nito pero biglang bumangon si Yuro. Pinaputukan niya ng go ang ghost at napigilan ito. Galit si Yuro dahil nagsimula na ang livestream ng paborito niyang streamer. Sinabi niyang tapusin na nila agad ang laban dahil ayaw niyang mawala ang sunod-sunod niyang pagiging unang nagbibigay ng super chat kay Kira. Agad sumugod sina Aori at Kuko at sabay-sabay na hinampas ang ghost account habang pilit nitong tinatanggal ang go sa katawan nito. Pero biglang nakatanggap si Kira ng super chat mula sa ibang babae. Lalong nagalit si Yuro at mas hinigpitan niya ang pagkakahawak sa ghost. Dahil dito, sunod-sunod nilang inatake ang spirit mula sa iba't ibang direksyon hanggang sa tuluyan silang nakapagbigay ng killing blow. Sa wakas, tuluyan nilang na-exercise ang spirit. Nakahinga ng maluwag ang tatlo dahil wala pa sa kanila ang nakatalo ng mid-level spirit noon. Sinabi ni Kuko na kailangan nilang bumalik agad at i-report ang lahat ng nangyari. Pero habang naglalakad sila palabas, biglang may naramdaman si Aori na presensya sa likuran niya. Bago pa siya tuluyang makalingon, biglang nagsimulang umiyak ng dugong luha sina Yuro at Kuko. Pareho silang bumagsak sa sahig at hindi na gumalaw. Nanlaki ang mga mata ni Aori habang sinusubukang intindihin kung ano ang nangyari. Si Sad Boy K. Unti-unting lumabas ang spirit mula sa screen habang nakaharap kay Aori. At doon nagtatapos ang video.